Sa ating mga nakalipas na pag-aaral sa Gospel according to Mark chapter 2, the Lord Jesus has offended the religious Jews of His time. Hindi sa dahilang may nilabag si Jesus na kautusan sa kanilang Mosaic law, kundi sa dahilang He has violated the traditions of men na pinasimulaan ng mga religious Jews. Nagagalit sila kay Jesus dahil tumanggi siya na gawin ang mga bagay na sinasabi nilang dapat gawin ng mga tao. Nakita natin during our past study na ang mga religious Jews ay nagalit kay Jesus na nauwi sa salungatan nila pagkat si Jesus ay kumain at nakiparty kasama ang kanyang mga alagad sa bahay ng isang publikanong si Levi o si Mateo at ng kanyang mga makasalanang mga panauhin. Chapter 2, verses 15 and 16. Sa ating binasang teksto kanina, minsan pa ay ating nasumpungan ang isa pang pakikipagsalungatan ng ating Panginoong Hesus sa mga pinunong Hudyo. At masasabi natin ito ay salungatan na may kabigatan pagkat dito pasimulang magkaroon ng sabwatan ang mga religious leaders na patayin si Jesus. Mark chapter 3 verse 6. Umalis sa mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Sa tekstong ating pag-aaralan today, ay muli nating makikitahan na mga mahahalagang aral sa mga pananalita mismo ng ating Panginoong Hesus. Ating pinamagatan ang ating paksa sa umagang ito ng salungatan ni Jesus with the religious leaders about the Sabbath. Ating titingnan sa pagkakataong ito ang pagtuturo ni Jesus sa pagtalima o mga nag-o-observe ng mga Hudyo tungkol sa araw ng Sabat. Maraming dapat isaalang-alang sa paksang ito. Maaaring ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala about this topic. Mahalaga na magkaroon ng bawat isa sa atin ng bukas na kaisipan at puso habang ating tinatalakay ang mga detalye ng mga talatang ating pag-aaralan. At hayaan natin na ang Diyos ang siyang mangusap sa atin mula sa kanyang mga salita upang hindi natin ma-miss ang primary o pangunahing lesson na ipinahayag sa atin ng teksto. And the primary lesson taught here is that the personal relationship with the Lord Jesus is far more important than keeping religious rules and rituals. Okay, ating simulaang halukayin na ang mga nilalaman ng ating teksto ngayong umaga. At isaalang-alang ang mga katuruang nakapaloob dito. Again, hahatiin natin ang ating lesson into 3 major points. Ang una, sa mga talatang 23 and 24. Makikita natin ang pagkayamot muli ng mga religious Jews. Verses 23 and 24. Sa mga talatang ito, makikita natin na na-upset muli ang mga Fariseo. Para sa akin, ang pangunahing layunin ng mga Pariseyong ito ay itakda ang kanilang mga sarili bilang hukom at hurado sa buhay ng iba. Sa tuwing mababasa natin sa Bible, ang mga lalaking ito may pinupunas sila. Uulitin ko ang sinabi ko last Sunday. Ang pinakamahirap na kausap na tao sa mundo ay mga taong relihiyoso at panatiko sa kanilang mga ritual at alituntuning kanilang itinatag. Ang isang taong maraming mga patakaran at alituntunin na sinusunod ngunit walang kaugnayan kay Kristo Jesus ay isang mahirap na tao na kausapin at pagpaliwanagan. Sa patuloy nilang pagsunod-sunod at pagmamasid kay Jesus,
Hindi sila makapaniwala sa nakikita nilang ginagawa ng mga alagad ni Jesus. Tingnan natin kung bakit sila ay nagpakita ng disapproval at kanilang pinuna ang mga alagad ni Jesus. Verse 23, ang pag-uugali ng mga alagad ni Jesus. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Minsan pa nagpakita ng pagkadismaya ang mga Pariseo pagkat kanilang nakita ang mga alagad ni Jesus na namimitas at kumakain ng mga butil ng trigo habang sila ay nagdaraan sa gilid ng mga pananim sa araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. Bibihira ang mga daanan o kalye sa mga panahong iyon, kaya't ang mga naglalakbay ay dumaraan sa pathway ng mga pananim. Kaya nga't madali nilang naaabot ang mga bunga o butil ng trigo. At ang bagay na ito ay pangkaraniwang ginagawa ng mga tao. Sa katunayan, sa batas ni Moises ay maliwanag na sinasabi ang ganito. Deuteronomy chapter 23 verses 24 at 25. Kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bungang hanggang gusto nyo. Huwag lamang kayong mag-uuwi. Kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay. Ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Kaya't masasabi natin na walang nilalabag o nilabag na kautusan ang mga alagad, pagkat maliwanag na pwede silang mamitas at kumain ng mga butil ng trigo na kanilang madadaanan upang maibsan ang kanilang pagkagutom. Kung gayon, bakit nagpakita muli ng pagkadismaya ang mga Pariseo? Sa verse 24, ganito ang sinasabi, ang pagpuna sa mga alagad. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang pinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Ang mga Pariseo ay lumapit kay Jesus upang siya ay kanilang sitahin, hindi pagpitas ng mga butil ng trigo at pagkain nila ng mga ito, pagkat alam naman nila na ito ay pinahihintulutan sa batas ni Moises. Ang pinaghihimutok ng kanilang mga butsi ay kanilang ginagawa ito sa araw ng Sabat, pamamahinga, because for them it was unlawful. Sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, Leviticus chapter 23 verse 3 at ganoon din sa Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15 ay maliwanag kung ano ang mga gawain o work na hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Ang salitang work na binabawal sa kautusan ay tumutukoy sa kanilang hanap buhay. Ibig sabihin, ang mga Israelita ay binabawalang magtrabaho na magbibigay sa kanila ng profit o pakinabang sa araw na iyon. Ang Diyos ay seryoso na ang mga Israelita ay kinakailangan i-observe ang Sabat o araw ng pamamahinga. At kung kanilang lalabagin ito, sila ay mapapatawan ng parusang kamatayan. Exodus chapter 31 verse 15. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtatrabaho sa araw na iyon. Sa Numbers chapter 15 verses 32 to 36 ay mababasa natin ang isang pangyayari na ang isang Israelita ay nasumpungan o nakitang nangangahoy sa araw ng Sabat, kaya't siya ay hinatulang batuhin hanggang mamatay. Ang mga alagad ay hindi nagtatrabaho. Tinutugunan lamang nila ang isang matinding pangangailangan. Nagugutom sila at ginawa lang nila ang pinagkaloob sa kanila ng kautusan. Narito ang problema. Hindi hinahatulan ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus ayon sa batas ni Moises. Hinahatulan nila sila ayon sa mga turo
ng kanilang mga rabay o guro at matatanda. Ang mga tradisyon at pagtuturo ng mga religious leaders nila ay inilagay sa parehong antas o otoridad ng mga kautusan ng Diyos. Hindi linabag ng mga alagad ni Jesus ang kautusan ng Diyos, nilabag nila ang mga tradisyon ng mga tao at ng mga Pariseo. Yaon ang kinagalit ng mga relihiyosong Hudyo. Sa mahabang panahon, ang mga eskriba, Pariseo, at iba pang mga matatanda ng bayang Israel ay nagdagdag at nagpatong pa ng iba't ibang mga alituntunin na ipinantay sa mga orihinal na utos ng Diyos. Ang isang araw na dapat sana ay naging isang pagpapala at kapahingan sa bayang itinalaga ng Diyos ay naging isang mabigat na pasanin sa mga Israelita. At ito ay dahil sa mga kalukuhang mga alituntunin at religious regulations na dinagdag ng mga bulaang tagapagturo ng Israel. Ating saglit na tingnan ang mga ilang alituntunin at regulasyon na inimbento ng mga religious teachers and leaders ng bayang Israel, na lubhang napakahirap na masunod ng mga Israelita. Bawal magbuhat ng anumang bagay na higit sa bigat ng isang tuyong sangang kahoy. Ngunit pwedeng buhatin ang kalahating timbang ng isang tuyong sangang kahoy. Kaya naman ang gagawin ng mga Hudyo, hahatiin nila ang bigat ng isang tuyong sangang kahoy at dadalhin nila sa isang lugar ng 2 beses imbis na isang buhatan lang. Kanya-kanyang diskarte tuloy ang mga mamamayang Hudyo para sila hindi maparatangan na lumabag sa kautusan. Bawal maglaba. Kaya walang wash day ang mga Israelita, pagkat ang day off ng isang manggagawa ay Sabado lang. Pagkagayon, talagang mamamaho ang isang laborer. Hindi namang ganoong kadami ang damit ng isang ordinaryong mamamayan na pwedeng sa gabi siya maglaba at the next day, kanyang ibibilad ang kanyang labada para matuyo. Bawal magsindi o magpatay ng apoy. Kung hindi mo sinindihan ang iyong mga lampara bago ang Sabat, kailangan mong maupo sa dilim hanggang sa susunod na gabi. Ang mga Hudyo ay hindi maaaring maligo sa Sabat. Kung gagawin nila, ang tubig ay maaaring tumalimsik sa sahig at ito ay maituturing na paghuhugas ng sahig, na isang mabigat na trabaho. Bawal makipaglaban sa araw ng Sabat. Kaya nang minsan lumusob ang mga kaaway ng mga Israelita ng araw ng Sabat, maraming namatay sa kanila dahil they refused to fight. Naku, kung ating babaggitin pa ang napakaraming alituntunin na ginawa ng mga religious leaders ng Israel, baka abutin tayo ng 2 araw na pag-aaral sa bagay na ito. Ang aral para sa atin ay ito. Dapat tayong maging maingat na ang mga doktrina at tradisyon ng mga tao ay hindi magkaroon ng parehong otoridad ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang Biblia ang final authority ng Diyos. Ito ang tanging pamantayan para sa ating pananampalataya at pamumuhay. Hindi mahalaga kung ano ang itinuro sa inyo ng inyong mga ninuno, kung ano ang inyong pinaniniwalaan, o kung ano ang sinasabi ng mga kilala at sikat na mga mangangaral. Ang mahalaga kung ano ang sinasabi ng Biblia. Pagkat kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, hindi tayo hahatulan ng mga salita ng mga mangangaral o ng mga tradisyon ng tao. Tayo ay hahatulan sa pamamagitan ng mga salita na nakasulat sa Biblia. John 12:48. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang mga salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya't napakahalaga kung ating sinasabi na tayo ay mga Kristiyano. Dapat nating una alamin ang mga pinag-uutos sa atin ni Jesus at ito ay ating sundin, pagkat darating ang araw na tayo ay magbibigay sulit sa kanyang harapan. Ang ikalawang mahalagang point sa ating pag-aaral ngayong umaga
ay matutunghayan natin sa mga talatang 25 and 26. Ang tugon ni Jesus. Nang punuhin ng mga Pariseo ang kanyang mga alagad, hindi sinita o pinagsabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hinayaan niyang maibsan ang kanilang gutom. Ni hindi siya nakipagtalo sa mga Pariseo. Ginawa ni Jesus ang dapat nating gawin kapag may mga tao na gusto makipagtalo sa atin tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating mga pinaniniwalaan. Itinuro niya ni Jesus sila sa salita ng Diyos. Itinuro niya sa kanila ang katotohanan. Maaaring may ilan sa inyo ay may mga pagkakataong naiiba ang opinion ninyo sa bagay na aking pinapaliwanag sa Bible. Pero hanggat hindi niyo mapatunayan mula din sa salita ng Diyos na unbiblical ang aking sinasabi, it will just remain your own opinion and not according to God's written word. Kaya't maingat din ako sa pagsasagawa ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos dahil alam kong malaking responsibilidad at pananagutan ang nasa aking balikat. Mahalaga na pawang biblikal lahat ang aking dapat lamang ituro. Kung ako man ay may alinlangan o disigurado sa tunay na sinasabi ng isang talata, madidinig niyo sa akin na aking sinasabi na sa aking palagay lamang. Pagkat hindi lahat naman ng nakasulat sa Bible ay nasa kulay itim at puti. May mga kapahayagan na kulay gray o yung mga tinatawag nating gray areas. Kapag ganoon, di dapat tayong maging dogmatic. Halimbawa, ang kapahayagan tungkol sa last days o pagbabalik ni Jesus at marami pang mga ibang doktrina na maaaring di pagkasunduan ng mga mananampalataya o kanya-kanyang pananaw sa bagay na ito. Ang prinsipyo na maaaring sundin sa mga pagkakataong ganito about the gray areas sa Biblia is let us not major on the minor things. Sa ganoon, hindi tayo maghahatulan sa isa't isa. Samantala sa verse 25, makikita natin na pinaalala ni Jesus sa kanila ang salita ng Diyos. Sinagot naman sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon na si Abiatar ang pinakapunong pari? Nang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Tulad ng aking sinabi, hindi nakipagtalo si Jesus sa mga lalaking ito. Pinaalala o tinuro lamang sila ni Jesus sa salita ng Diyos. Tiningnan ni Jesus ng diretso ang mga mapagmataas na mga guro na nagsasabing maalam sila sa salita o kautusan ng Diyos kaysa iba. At kanyang sinabi sa kanila, hindi pa ba ninyo nababasa? Gumamit ang Panginoon ng konting tinatawag na sarcasm o panunuya upang mapamukha sa kanila na ang kanilang argumento ay hindi nababatay sa tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos sa bagay na ginawa ng kanyang mga alagad. Alam niyo mga kapatid, napakadaling ma-off balance kung di tayo maingat sa pag-aaral at tamang pag-unawa ng salita ng Diyos. Pag ako'y nakikinig sa ibang mga Sunday service na pagtuturo, pag sinabi ng mangangaral o ng pastor ng Amen, he expects his audience to respond na Amen din, without the listener really understanding kung ano ang sinasabi ng mangangaral. Mag-Amen lang kung nakasisiguro tayo na ang sinasabi ng mangangaral ay batay nga sa salita ng Diyos. Kasi maaaring batay lamang sa kanyang sariling opinyon ang kanyang sinasabi, amen tayo ng amen. Kaya I encourage you, my listeners, na kung may katanungan kayo sa paksa na ating pinag-aaralan, don't hesitate to ask me personally. Mag-message kayo sa akin at sisikapin kong masagot ang inyong katanungan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. I also encourage you to attend sa isang interactive study Bible group
na tulad na ginagawa nila Sister Gina at Sister Gina tuwing gabi ng Wednesday, pagkat doon ay maaari kayong makapagtanong sa mga bagay na di ninyo lubos na uunawaan sa paksang tinatalakay, at mayroon naman din na mga ibang kasama doon na maalam na sa salita ng Diyos na maaaring tuwirang makasagot ng mga katanungan na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at hindi lamang sa palapalagay ng bawat isa. Kung may katanungan na di masagot sa gabing iyon, nagiging hamon iyon sa lahat ng nag-aaral na magsaliksik ng kasagutan sa buong linggo. Sa gayon ay nakapagtutulungan ang lahat to sharpen each other in the Word of God. Proverbs 27:17. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Verse 26. Isang natatanging halimbawa. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kasulatan, ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Nagpatuloy si Jesus at kanyang pinaalala ang isang pangyayaring naganap sa buhay ni David. Naganap ito nang si David ay tumakas sa presensya ni Saul dahil siya ay nais nitong patayin. Kasama ang kanyang mga tauhan, sila ay nagutom. Sa 1 Samuel chapter 21 verses 1 to 6, mababasa natin doon na nang sila ay umabot sa bayan ng Nob, pumasok si David sa bahay-sambahan at kanyang hiningi sa punong pari ang tinapay na dapat ay panghandog ng pari sa Panginoon at kanila itong kinain. Ayon sa batas, matapos ang tinapay ihandog sa Panginoon, ang tanging makakakain lamang nito ay ang pari. Malinaw na turo dito ay may mga pagkakataon na mas mahalaga ang pangangailangan ng tao kaysa sa legalistikong pagsunod sa kautusan. Ginawa ni Jesus ang parehong punto sa iba pang mga pagkakataon. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay sa mga talatang 27 to 28. Pagbibigay linaw ni Jesus. Ang dalawang huling mga talata sa ating teksto ay nagbibigay sa atin ng katotohanan sa aral ng Sabat. Ang mga dahilan ng pagtupad dito at ang lugar na pinanghahawakan nito sa ating buhay ngayon. Verse 27. Ang dahilan bakit may Sabat. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Malinaw na itinuturo ni Jesus na ang Sabat ay ibinigay sa sangkatauhan bilang isang kaloob mula sa Diyos. Ang layunin nito ay hindi para sa mga tao na maglingkod sa Sabat, para ang Sabat ay maglingkod sa mga tao. Ang konsepto ng Sabat ay pahinga at kawalan ng aktibidad, ay nagmula sa pagmamasid ng Diyos sa kanyang creation matapos niya itong likhain. Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng isang araw na pahinga mula sa paggawa. Ang araw na ito ay inilaan para sa pagnilay-nilayan natin ang Diyos at ang kanyang dakilang ginawa. Pagpapahinga ng katawan, pagpapahalaga sa mga pagpapala ng Diyos at pagsamba sa Kanya. Gayunpaman, bago pa man dumating si Jesus, binaluktot na ng mga relihiyosong Hudyo ang layunin at turo sa Sabat sa pamamagitan ng labis na mga tuntunin at pasanin na kanilang itinuturo, kaya't nawala ang orihinal na layunin nito. Mahalagang magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa sa kung ano ang tunay na espiritu sa likod ng Sabat para sa pagtutuwid sa mga maling pag-aakala ng mga tao sa ating panahon sa turo ng salita ng Diyos about the Sabbath. Ilang pang mga mahalagang bagay ang sinasabi ng Bible about the Sabbath para sa ating pangkaalaman. Una, ang Sabbath ay naglalarawan ng kapahingahan na dala ni Jesus sa mga taong sasampalataya sa Kanya.
Colossians chapter 2 verses 16 to 17. Kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito'y mga anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ikalawa, ang Sabat ay tanda sa Israel ng Mosaic na tipan. Exodus chapter 31, Ezekiel chapter 20, and Nehemiah chapter 9. Hindi tayo kabahagi ng bayang Israel, kaya't ang Sabat ay hindi para sa atin. Ikatlo, ang mga Kristiyano ay hindi kailanman inutusan na ipangili ng araw ng Sabat. Wala tayong mababasa sa mga ebanghelyo at gayon din naman sa mga sulat ng mga apostol o yung mga epistles sa nag-iisang utos sa 10 commandments na hindi muling pinagtibay sa bagong tipan. Bakit? Dahil ito ay likas na seremonyal, habang ang iba pang 9 na utos ay likas na moral. Ang pagtuturo ng Sabat ay kabilang sa ilalim ng lumang tipan. Ang mga unang Kristiyano ay nagpulong sa pagsamba sa araw ng linggo. Nagpulong sila sa araw na ito upang gunitain ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Gawa 20, verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. 1 Corinthians 16:2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. 3 practice ang ginagawa ng mga Christians during the time of the apostles na bahagi ng kanilang pagsamba sa Diyos. Lord's Supper, Bible Study, and Tithing. O, para sa hindi naniniwala sa tithing, offering. Ang Biblia ay nagtuturo sa mga mananampalataya na huwag husgahan ang isa't isa sa mga bagay ng pagtatangi ng mga banal na araw, kasama na ang Sabat o maging ang araw ng Sunday. Ang budhi ng tao ay dapat gumabay sa kanila sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa mga aktibidad na kanilang gagawin sa araw ng linggo o anumang araw. Hindi malinaw na sinasabi ng Biblia kung ano ang tama o pwede, mali o di dapat na gawin tuwing linggo. Ang mga bagay na ito ay subjective at nakasalalay sa mga individual na conviction. Gayunpaman, pinaaalalahanan tayo sa Proverbs 3:6 ng ganito, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Makatutulong na tanungin ang ating mga sarili sa pagdedesisyon, am I putting God first kung gagawin ko ang bagay na ito? Ngayon, tingnan natin ang karagdagang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 28. Ang katotohanan ng Sabat. Ang anak ng tao, o another title for the Lord Jesus Christ, ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Sa huli, binuod ni Jesus ang lahat ng sinabi niya sa mga Pariseo na siya ay ang Panginoon ng Sabat. Sa madaling salita, mas mahalaga na makilala siya sa pamamagitan ng personal na relasyon sa Kanya kaysa sa pagsunod sa mga alituntunin at ritual. Si Jesus ay mas dakila kaysa sa Sabat. Ang mga tuntunin at ritual ay hindi makapagliligtas sa kaluluwa, na tanging makagagawa lamang ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Maaaring ipangilin o mag-observe ng araw ng Sabat o ng Sunday, igalang ang mga batas sa pagkain, gawin ang lahat ng bagay na sinasabi ng mga tao na dapat mong gawin, ngunit sa huli ay mapupunta ka pa rin sa impyerno. Ngunit kung kinikilala mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay nakalaan sa langit. Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Sa ating pagtatapos, paalala lang muli sa lahat. Ang araw ng Sunday ay isang espesyal na araw sa mga mananampalataya, pagkat ito ay tinaguri ang araw ng Panginoon. Ito ang araw na kung saan nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya
sa kani-kanilang simbahang lokal, or in our case, and the case of others too, na hindi nakakapagtipon ng pisikal, ngunit nakapagtitipon pa rin online. Ito ang araw na ating pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay. Ito ang araw na tayo ay makakapagsama-sama upang magbigay parangal sa ating Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsamba through songs of worship and the study of His holy word. Kaya't my advice to all, sikapin natin na ilaan ang araw ng Sunday para sa Panginoon. Bigyan natin ng prioridad sa ating buhay ang ating pagsasama-sama sa pagsamba sa ating Diyos at tagapagligtas. Pinaaalalahanan tayo sa Hebrews 10:25 ng ganito, huwag nating kakaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasayaya ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Mga kapatid, ang presensya nyo ay nagbibigay ng lakas ng loob sa akin upang magpatuloy ng magturo ng salita ng Diyos. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed. Ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman.